Tayo ay dadako sa isang pag-aaral na may kinalaman sa paggalaw o pag-ehersisyo. Sa simula pa ay nilikha na ang tao bilang gumagalaw at yun nga pawis ay bunga ng paggalaw o yung ating pagkuha ng mga pagkilos ay nagbibigay sa atin ng pawis at yan ay ating ikabubuhay. Ano ang kaugnayan nito sa pagsagupa o paglaban sa COVID-19? Ano ang kaugnayan ng pagpapapawis? Atin pong titingnan ito. So, alam mo natin na maraming benepisyo ang exercise at ating lingunin at tingnan muli ang mga benepisyo nito. Ang exercise ay maraming benepisyo o ang physical activity. Ito ay nagbibigay ng maraming mga kadahilanan upang mapabuti ang ating sistema. Una ay yung sa mga nakatatanda, kahit pa po tayo ay katandaan na, ay sikapin pa rin po natin mag-ehersisyo. Sapagkat ang lagi natin naririnig ay wala na akong lakas. Saka na ako mag-exercise pagka ako ay lumakas. Kaya nga po tayo mag-ehersisyo ay para po tayo madagdagan at manag-uli ang lakas. Ito po ay nagpapatatag at nagpapanatili ng ating depensa ng katawan o yung tinatawag na immune system, upang hindi tayo maging madaling tamaan ng infeksyon. Nagpapababa po ito ng blood pressure, nakakatulong po ito sa pagpapanatili na ating timbang, nakapagpababa ng kapanganiban para sa sakit sa puso at ganun din ang kapanganiban para sa makaiwas sa diabetes. Nakakatulong din ito para tayo makaiwas sa kapanganiban ng stroke, ganun din sa ilang mga uri ng cancer. Napapatibay na ito ang ating buto at ang ating mga kalamnan. Napapabuti nito ang ating balanse o panimbang, maging yung ating flexibility o yung ating kakayanan na mapataas pa yung intensity ng ating pagkilos, yung ating pagiging fitness o fitted o pagiging akma o mabuting pangangatawan. At siyempre nakapagpa-unlad din ito na tinatawag na kalusugang pangkaisipan. Nagpapababa ito ng depresyon at matagal nito na malalabanan yung pagbaba ng ating kakayanan sa pangkaisipan. At ganoon din, napapatagal nito yung ating demensya o pagkalimot. So matagal na o hindi kaagad umi-epekto sa atin kapag tayo nag-exercise. Kaya nga po yung pinakamabuting lunas sa poor memory ay exercise. At sa pangkalahatan, ito yung nagpapaigi ng ating buong pagkatao. Nakita sa mga pag-aaral na yung mga tinatamaan ng COVID-19 ay ang mga nakatatanda, yung mga 65 years old at pataas. At yung ding mga tao na mayroong mga kasakitan katulad ng diabetes, sakit sa puso at saka sakit sa baga, at kasama na yung mga compromise yung kanilang mga immune system. Alwa po yun ng mga cancer. And then, sa isa pong pag-aaral ay ating tingnan kung ano ang kanilang nakita. Ito po yung nilathala sa British Journal of Sports Medicine. Ngayon pong 2021. At ang title nito ay Physical Inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcome. At ito ay pag-aaral sa 48,440 na mga pasyente ng COVID-19 o mga pasyente na mayroon na pong edad. Tingnan natin ang kanilang mga nasaliksik sa pag-aaral na ito. Una, yung may mga regular physical activity ay napapababa yung systemic inflammation. Nakakatulong ng malaki yung regular na physical na exercise laban doon sa COVID-19, lalong higit yung pong sa lungs o sa baga. Malaking bagay na malakas po yung ating baga. Nakita rin nila na yung benepisyo ng exercise ay mabuti sa kalusugan ng puso, napapataas ang kakayanan ng baga, gayon din ang katibayan ng kalamnan, at
napapaigi ang kakayanang pangkaisipan, sapagkat yan po isa sa pinakamahirap na kalaban kapag may kasakitan. Natatandaan ko nung ako ay dumuduty pa sa ospital bilang chaplain, ay meron doktor na ipinakiusap na aking puntahan at kausapin yung kanyang pasyente, at nantanong ko bakit ay hindi daw gumagana ang gamot. Sabi ko, paano po hindi gumagana ang gamot? Ang alam ko kasi pagkain na iturok na at nasa swero na, ay wala nang magagawa kung di gumana. Pero ang sabi niya sa akin, alam mo, meron pag-aaral na pagka hindi bukas ang isip at meron bumabagabag sa isip, ay hindi talaga gagana ang gamot. Kaya aking tinuntahan at nalaman ko na meron siyang malaking suliranin, at sa tulong ng Diyos ay naging mabuti ang aming pag-usap, at makatlong araw mula noon ay siya ay pinauwi na ng doktor. Sinasabi rin dito na yung physical inactivity ay siyang pinakamalaki na masasabi nating may kinalaman kaysa ano pa man na halimbawa po ay kasakitan, paninigarilyo, katabaan, diabetes, hypertension, sakit sa puso at cancer. Yung pong pagkakaroon ng ehersisyo ay siya yung tila baga magsasabi kung ang isang pasyente ay sabihin natin makakasalba ba o hindi. Kaysa iba pa doong mga kalalagayan niyang kasakitan. So nakukontra niya yung ibang kasakitan kapag ka po mayroong ehersisyo. So yan pong physical activity talaga o exercise ay malaki ang magagawa para tayo ay masabing makakalaban sa pagharap sa kasakitan. Then, sinasabi pa rin po sa kanilang pag-aaral na yung mga pasyente na mayroong COVID-19 na hindi po aktibo sa ehersisyo ay may mataas na kapanganiban upang sila ay ma-hospital, mapapasok sa ICU, o kaya ay kamatayan ng dahil sa COVID-19. Kaysa mga pasyente na palagi ang merong exercise na sinusundan. So, dito pa lang ay nakikinabang na tayo na malaki talaga ang magagawa ng ehersisyo. Kaya ang kanilang konklusyon ay ganito: yaong may mga palagi ang physical activity o ehersisyo ay merong malaking kinalaman upang mapababa yaong mataas o malalang kondisyon ng COVID-19. So, exercise po. Kaya doon po sa title natin, makikita ninyo yung galaw-galaw. Kasi hard target kapag ka gumagalaw, hindi basta tatamaan. Kaya inirekomenda nila yung physical exercise ay patuloy na gawain. At maging bahagi na rin ito ng mga panggagamot na sila ay nag-ehersisyo. Sa isa pa rin pag-aaral na meron pamagat na staying active during the coronavirus pandemic, ay ganito po naman ang kanilang nakita. Kung ikukumpara yung mga umuupo lang sa mas maraming panahon kaysa dun sa mga moderate intensity o yung banayad hanggang sa medyo mataas na physical activity, ay mas mataas ang kanilang depensa ng kanilang katawan kaysa dun sa nauupo lang. So, kahit pa yun ay moderate at hindi tayo intense, lalo na kung may edad na, ay mas mataas ang immune system ng mga tao na may palagi ang ehersisyo. At ang regular na ehersisyo ay tumutulong upang malabanan ng stress at ganun din yung pagkabalisa na pangkaraniwang nagiging damdamin ng mga inatamaan ng COVID-19. At yun po talaga ay isang karanasan. Nung ako man po ay tamaan at yun nga, ang una ko pong hiniling sa Diyos at siya naman yung unang ibinigay ay yung kapanatagan ng isip. Dahil sa dami ho ng informasyon na ipinasok sa atin, lalong una-una, kasi yung informasyon ng una ay laging nakakatakot o sadya nga yatang tinatakot. Kaya naman ngayon ay medyo inaani natin yung ginawa natin sariling multo na lahat na lang ay
nadala sa takot at hindi nakakapag-isip ng mas mabuti sa pinakamaiging desisyon. At kapag ka tinamaan, lahat ng impormasyon na pumasok na nakakatakot ay nagiging totoo at buhay doon sa kaisipan ng pasyente at nagiging dahilan upang lalo siyang lumubha. Pero katunayan ay sinasabi po ngayon, 98% ay gumagaling. Meron pong nakiklaim na 99% ay gumagaling. Ngunit kapag tayo natakot na, dyan na tayo nagkakaroon ng problema. At ang ehersisyo ay mabuti na panlaban sa pagkatakot na iyan dahil tumitibay yung ating kakayanang mental. Sa tinatawag na pagkatakot, puntahan natin ang isang karanasan ni Haring David nung siya ay bata pa. Na merong isang higante na ang pangalan ay Goliath na kanyang hinarap. Siya ay hindi pa enlisted bilang isang sundalo. Sa katunayan ay nagdala lang siya ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Ngunit siya ay nagulat dahil walang lumalaban doon sa paghahamon ng higanteng si Goliath. Kaya siya nagpaalam kay Haring Saul na siya ang lalaban. At wala siyang takot. Bakit wala siyang takot? Kung babasahin ninyo yung mga nauna pantalata nito, sinasabi niya kay Haring Saul, ako ay tagapag-alaga ng tupa ng aking ama. At kapag ka merong sumusugod na leon, merong sumusugod na oso, sila ay aking pinapangahan, sila ay aking pinapatay. At kung paano ko iniligtas ng Diyos sa pangamot o pangkamot ng leon at ng oso, ay ganun din ako ililigtas ng Diyos. Ang tanong, saan galing ang kanyang tapang? Sa Diyos. Hindi doon sa kanyang kakayanan na magaling siyang manirador. Kundi alam niya na ang Diyos ay nasa sa kanya. Ngunit hindi naman niya sinasabing pagka dumadating ang leon at ang oso, bahala dyan ng Diyos. Ililigtas kami ng Diyos. Hindi. Hinahagip niya yung kanyang tirador o kaya yung kanyang tungkod. At kung sinabi niyang pinapangahan, ay di ang kanilang laban ay talagang physical. At nagagawa niya na yaon ay patamaan sa panga, maaari ng kanyang tungkod o ng kanyang tirador. So ang pananampalataya ay hindi uupo at hahayaan natin na Diyos ang gagawa. Hindi pwedeng sabihin, malakas ang pananampalataya, matatag din ang aking immune system. Ay kung hindi man lang tayo nagbubuhat ng kung anuman para mahamon ang ating katawan upang lumakas, ay wala pong mangyayari. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pananampalataya po hindi po lakas ng isip. Ang pananampalataya po ay pagpapasakop sa Diyos. At kung ano ang ibig ng Diyos, gagawin natin iyon dahil tayo ay sumusunod at nagpapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya ang sabi niya, ni Haring David, nung siya ay lumaban sa Pilisteo na yun nga po si Goliath, ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Kung ang exercise ay una pa ginawa ng Diyos upang tayo ay mabuhay, bakit nga hindi natin gawain? At yun ay pag-aangkin natin sa pangalan ng Diyos sapagkat ginagawa niya natin ang kanyang iniutos. Ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon, ang sabi niya. At ganito ang kanyang action plan. Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Paano yun mangyayari? Sasaktan kita. Tingnan natin to. Tingnan ninyo yung pag-uugnay. Tingnan natin yung kooperasyon ni David sa Diyos. Inaangkin niya ni David na ang Diyos ang magbibigay kay Goliath sa kanyang kamay. Ibig sabihin, matatalo niya si Goliath. Pero meron siyang gagawin at aking sasaktan ka o sasaktan kita. Pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko sa mga bangkay sa ukbo ng mga Pilisteo, sa mga ibon sa impapawid sa araw na ito.
at sa mabangis na hayop sa lupa. Ano ang punot dulo? Ano ang pinakamataas na dahilan? Upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Totoo. Hanggang ngayon, isa sa paboritong kwento ng mga bata ay ang paglaban ni David kay Goliath. At alam na dahil sa kanyang pakipag-cooperate sa Diyos, ay nagumpay siya. Hindi niya sinabing, mananalangin ako, si Goliath ay bigla na lang babagsak, na parang na-stroke at mangingisay. Hindi. Sinaktan niya, pinugutan niya ng ulo, at nagawa niya lahat yung kanyang plano. Dahil alam niya na siya ay lumalaban para sa Diyos. At upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, yan pa ang kanyang bahagi ng pananalita. Hindi tayo dapat umasa sa kung ano ang meron tayo. Hindi natin pwede pagmalaki, meron na kaming 7 tangke na oxygen dito sa bahay, magkabiglaan na meron na kami. Meron man kaming salapi na narito, pero alam mo natin, ang naging crisis ng nakaraang buwan, may salapi, wala namang kwarto sa ospital. At nandun lang, sa pasilyo o kaya ay sa parking lot ng hospital. Hindi tayo makakaasa sa kung ano meron tayo. O kung ano man ang ating naging desisyon para sabihin, hindi na ako tatamaan niyan. Hindi natin pwedeng asahan ang mga iyan. Kundi ang ating panangnan ay ang kaparaanan ng Panginoon. Yun ang ating panghawakan sapagkat yun ang kanyang pinagpala. At kung gagawin natin yung kanyang kaparaanan, mas makikipag-cooperate tayo sa Diyos. At ang ating paraan ng pag-cooperate ay kung ano yung kanya ng binanggit at itinakda. Ay mabuti nga na tayo ay nasa paglingap ng Panginoon. Kaya siya na nagumpay, si David, sa pagharap sa isang napakalaking hamon ng kanyang buhay. Hindi nga bagat ang pandemya ay napakalaking hamon sa atin. Magpasailalim tayo sa Diyos at ating tanggapin ang kanyang pananagana at sa ganoon ay mananatili na may pagkandili ang Diyos at pag-iingat sa bawat sa atin nakikipagkaisa sa Kanya at nagpapasailalim sa Kanyang kapangyarihan.